Kamusta? Sa araw na to ay ating kilalanin ang kaibahan ng Rhode Island Red at saka sa asil. Paano sila makilala? Ngunit bago natin ito ipagpatuloy, intro muna tayo. Hawak ko sa ngayon ang dalawang sisiw. Ang isa ay Rhode Island Red at ang isa ay purong asil. Ang dalawang ito ay sabay na napisa sapagkat sabay ko ring isinalang sa incubator ang kanilang mga itlog. Pagkatapos, wala ring kaibahan sa pag-alaga. Identical ang pag-alaga, parehong-pareho. Parehas ang kinakain. Parehas din kung anong oras pinapakain. Kung anong kinakain ng isa, siya rin kinakain ng isa. Kung ano iniinom ng isa, siya rin ang iniinom ng isa. Sapagkat magkasama sila sa kulungan. Pagkapisa nila, sinama ko sa kulungan. Siyempre, brother natin ay artificial. Wala nang inahin. So, naka-artificial brooding na tayo. Pareho ang alaga, pareho ang kinakain. Alin ang mas malaki? Ano ang kaibahan? Paano kilalanin ang Rhode Island Red at saka ang asil? Ano ba ang kanilang karakteristik? Parehong malalaki na uri ng manok, ang Rhode Island Red at saka asil. So, pareho ang kanilang purpose na halos meat production. Ngunit, alin ang mas magandang alagaan? Nasa iyo kung ano ang iyong mapipili. Ngunit sa ngayon, ang purpose natin ay kilalanin sa ganitong 10 days old. Paano mo makilala ang Rhode Island Red saka asil? Kung halimbawa, pipiliin mo, mamili ka, puro Rhode Island Red ang kukuhanin mo. Anong palatandaan? At kung puro asil ang iyong kukuhanin, ano rin ang palatandaan? Ang number 1 na karakteristik ng asil, sila ay picomb. Ang kanilang palong ay picomb. So, ganyan na uri ang kanilang palong. Ayan ang asil. At ang isa pa, sila ay mahaba ang leeg. So, kung mapansin mo, ang asil ay mahaba ang leeg at maninipis ang balahibo. At isa pang karakteristik ng ating asil ay mas mahaba ang kanyang mga binti kung ikumpara natin sa binti ng Rhode Island Red. So, yan yung mga karakteristik ng asil. Medyo mahaba ang leeg, maninipis ang uri ng balahibo nila, mahaba ang mga binti, at kung iyo siyang patitindigin, nakatingkayad siya ng kaunti o ikumpara mo sa Rhode Island Red. Ano naman ang Rhode Island Red? Siyempre ang Rhode Island Red, ang palong ay ayan, kitang kita, patindig or ang tawag straight comb. Medyo makapal ang kanyang balahibo kung ikumpara mo sa asil. Hindi na makapal, talagang kapag mag-mature din sila sobrang kapal. Kapag tiningnan mo, sobrang laki tingnan. So, yan yung Rhode Island Red. At mas maiksi ang bias. So, mas maiksi na mataba. So, ikumpara mo sa asil. So, yan yung kaibahan. So, madali lang silang kilalanin. At lalo na kung malaki na, ibang-ibang itsura. Ito kasi 10 days old. So, halos hindi pa masyado kasi hindi pa nag-develop ang kanilang mga balahibo. Pero makikilala mo na rin ang lalaki at babae. Ito silang dalawa ay pareho itong lalaki. Lalaki na asil at lalaki na Rhode Island Red. So 10 days old nakikilala na natin. Actually 7 days. As early as 7 days or day old. Napipili na natin yung lalaki at babae. At dito magpo-post din tayo. Sa video na yan, iba-vlog din natin kung paano ma-identify ang male and female na day old na chicken. Sa ganito, hindi na natin makikita dito sa kanilang pakpak. Sa mga day old, siguro hanggang 2 to 3 days makikita pa. Pero sa ganito ay appearance na lang, kitang-kita na sa itsura. Kitang-kita na natin yung lalaki at babae na Rhode Island Red at saka lalaki o babae na asil. Madali nang matandaan yan, madali nang makilala yan.
Ngunit tulad na sabi ko, itong dalawang ito parehong malalaking uri ng manok. So dito sa akin, pareho ko silang inalagaan dahil mahilig tayo sa malalaking uri ng manok. May mga iba pa tayong uri ng mga manok dito na inalagaan na malalaki din tulad ng Brahman. At may bago rin tayong develop na malaki ang katawan, parang asil pero straight comb. So sarili natin gawa yon sa pagkukross-cross natin ng mga lahi na meron tayo. Meron tayo itong black meat na napalaki na natin. Hindi katulad ng mga black meat chicken natin nakuha na medyo maninipis ang katawan na straight comb, na develop natin, lumaki pero naging P-comb. So nakagawa tayo straight comb, kamukhang kamukha sa nung dating mga black meat na meron tayo, ngunit yung katawan ibang-iba na. Malaking malaki na. Pag kinatay mo talagang sulit na sulit ka na. So sa pag cross natin ng ating palahi ay na-attain natin o naabot natin. Thanks for watching my videos.